Huwag siyang tumigil. May ilalabas pa akong resibo sa kanya. Ala! Hindi. Nagbanta pa siya si ate, no? May ilalabas na resibo. Okay. Kaya hindi. Mas Tungkol doon sa taong pinoprotektahan niya. Teka. May taong pinoprotektahan si Dr. Love. Na, may resibo daw siya, isa pa. hindi. Mas Tungkol doon sa taong pinoprotektahan niya. Nilalaglag din siya ng talikuran. Ha? Hi guys, this is Marzano again. Samahan nyo guys na gumawa ng video reaction dito syempre sa Team Kalingap. Alright. And shoutout po sa mga EDC supporters natin dyan, lahat ng mga Team Kalingap mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. At i-react po natin itong upload ni Birador na may pamagat. Naku, Doc Love, ano ito? Parang ito ata yung sinasabi na nung nireact ko si Dr. Love na sinasabi niya na magsusumbong kay Kuya Bal para daw patanggalin si Dr. Love. So tignan natin guys ha. Ito po ay gagawin ko pong reaction video. Gusto ko po malaman, syempre nag-investigate din tayo at inaalam natin kung ano ba yung totoo sa hindi. No, i-analyze po natin to. Syempre, bago tayo mag-start, shoutout muna na lahat ng mga nagmamahal sa Kalingap, lalo yung mga kapwa OFW natin. Shoutout po sa inyo at ingat na nawa kayo palagi. At syempre, shoutout natin lahat ng mga Kalingap partners and reactors sa pangunayan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre ang nag-iisang direktor, Kalingap Rob. At syempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. And please subscribe guys. At syempre, tara, panoorin natin to. Pasok kami sa net na lagi. Naman kami ipaparatang sa amin. Ang group chat po namin nila Jake. One side. Abot lang po yung sa kape. Pag mag-order kami ng kape, kami po yung taga-sold out ng dala ng kape ni JP. Oh, ito yung last time na pinakita ni JP Alipio, no, yung nasa GC, no, yung sinasabi ni JP na pinag-uusapan daw nila doon ay kape. So, tingnan natin. Pero dito sa screenshot na to, nanghihingi siya ng sorry na damay lang daw. Oh, yun nga. Bakit inaano niya ang pangalan namin? Pero inuulit-ulit niya. Ulit pa na. Araw-araw siya. Araw-araw. Tapos sinasabi pa niya na. Sinasabi niya kami nahiling ng sorry sa kanya. Ano ba talaga yung ano? Sige. Kaya madam, ano yung sinasabi nyo na ikaw pa yung mahingi ng sorry? Ano yun? Usapan po talaga namin yung 23. Tapos nung ano pa lang huling usapan ko namin yun, sabi ko, ano Doc, okay na ba sa 23? Sabi niya, 23 ng mga gabi, punta pa Roswell ng Divisoria. Eh sabi ko, igagabihin na po kayo niyan. Sabi niya, oo nga eh. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang naman po na hindi na tayo matuloy. Sabi ko, hindi na kami aasa sa iyo. Kasi gagabihin na sila ng 23. Ano pa gagawin na po? Doon pa lang sa sinabi ko na hindi na kami aasa sa iyo. Sabihin, hindi na yun, tuldok na yun. Tapos yun yung pinaano niya na, kasi may usapan kami doon na, yung sasakyan niya, babayaran namin ng 15,000. So, ibig sabihin, may sinasabi siya dito, yung sasakyan daw ni Dr. Love, babayaran nila ng 15,000. Tapos, And then, kalkulihin nila yung sakyan ni Dr. Love, tama ba? Tapos, kila 15. Aso, batala ko. Aso nga hindi nga natuloy yun. Kasi nga, hindi natuloy. Bakit? ang sabi nila, mag-divisory sila. Kaya doon pala, inanuhan ko. Hindi na kami aasa sa iyo. Gagawin na. Bago. Kung ano pa gagawin mo? Pero yung sinasabi niya, 2016, wala ko kami usapan. Mamatay na. Hindi ko alam kung sino na ako sa kanya. Ang anong usapan namin, ayun, nandiyan naman yung may resibo kami. Ibig sabihin, kayo talaga yung natukoy na nagpupunta dito at magpapatanggal. Sila pala yung tinutukoy na magpapatanggal kay Dr. Love. Okay. Kasi minsan kami May katotohanan ba yung nais ninyo na kaya kayo pumunta rito na ipapatanggal si Doc Lab? ay, hindi po. Mamatay na po yung pamilya ko.
Oo. Wala kami. Ibig sabihin, hindi totoo. Napupunta sila dyan para patanggalin si Dr. Love. So lumalabas hindi totoo according to them, no? Wala kami. Nagsalita kami na, ansab na ako Hindi ko mag-ansab na ako din, nakakainis na. Ansab ko, pero hindi ko itatanggalin. So sinasabi ni ate rito, ansab, hindi aalisin si Dr. Love sa Kalingap. Mag-aansab lang sila kay Dr. Love, which is wala namang problema, no? So ibig sabihin, hindi na pinapaalis talaga si Dr. Love according to them. Tuloy natin. Kasi choice namin yun. Kasi siyempre nasaktan na kami. Nasaktan na kami. Tama na. Nag-ansab na kumbaga, choose namin yun mag-ansab sa kanya. Pero yung po nila na, Nga naman, may point naman sila, di ba? So kung nasaktan naman sila sa vlog ni Dr. Love or sa live, karapatan naman talaga nila mag-unsub, no? Walang pipilit sa kanila, no? Tama naman sila doon, pero hindi naman porque sinabi nila unsub, paalisin nila si Dr. Love sa Kalingap. Okay. mamatay ng buong pamilya ko, itataya ko, sinungaling siya. So ibig sabihin, sinungaling si Dr. Love. Sabi niya, mamatay ng buong pamilya ko, sinungaling siya. Oo, ibig sabihin, talagang palaban si ate, no? Si ma'am, na talagang sinasabi niya rito, hindi ako nagsisinungaling. O, isa pa, ulitin natin. Pero yung sabi po nila na papapatanggal, mamatay ng buong pamilya ko, itataya ko, sinungaling siya. Oh. So lumalabas si Dr. Love ay sinungaling according kay ate. Kasi never nilang sinabi na papatanggalin nila si Dr. Love sa Kalingap. Sinabi lang nila, nag-unsub sila dahil nasaktan nga sila. So may punto naman. Kung yun ang sinasabi nila, okay. Tapos, taga lang ate, espera, ang tanong ko, saan galing yung sinasabi ni Dr. Love na pupunta kayo dyan sa Kalingap para patanggalin nyo siya? Yan ang problema. Ito yung sinasabi natin, baka maaaring nagsusumbong kay Dr. Love na hindi naman verified. I don't know saan galing yung information na yun. Kasi it seems na si Dr. Love, based doon sa nireact natin last time, may nagsusumbong. So baka mamaya yung nagsusumbong yung may problema dito. So nagkakaroon ng misunderstanding and miscommunication. Oh. Na ako sinabing gano'n. Wala Si sinabi. ma'am, parang laluha-luha. Ano na ma'am, ang masasabi mo? Oo nga, no? Parang malungkot si mami. Ayun, no? Parang alam mo, ito lang, parang na-stress sila. Stress sila, oh. Okay Alam niya kasi si Angie ang Okay naman kausap yan eh. Opo. Kaya na ako nagtulungan niya ako. Kaya ano, Ayoko nang ganyan na kinukulang ang pangalan ko. May ano na tayo Kinote out kasi yung pangalan niya. Tama naman, syempre kung private si ate, i-call out mo. Masakit sa kay mami yun, oh. kaya ano, Ayoko nang ganyan na kinukulang ang pangalan ko. May ano na tayo mag-tao baga. Oo. So, respeto lang. Opo. Kasi maliit yung malaking sponsor pa rin yan. Mamaya na. Oh, tama naman siya. Maliit man na sponsor yan, malaki pa rin. Ulitin natin guys ha, ulitin natin ha. Kasi maliit yung malaking sponsor pa rin yan. Mamaya na. Oo nga, sponsor pa rin, maliit o malaki. Tama pa ba yung dinig ko? Ulitin ko lang po ha, kasi medyo mahining audio nila. Mag-tao baga. Oo. So, respeto lang. Opo. Kasi maliit yung malaking sponsor pa rin yan. Mamaya Oh, tama naman si ate, si mami, no? Maliit o malaking sponsor pa rin yun. And we should be thankful sa kanila, no? Sa mga EDC, no? Agree ako kay mami, no? Hindi naman dapat natin maliitin porket ba yung sponsor maliit lang ang binibigay, may menusin natin. So, para sa akin, masakit nga naman sa kanila yung guys. That's why, nasabi nila mag-unsub. Pero hindi nila sinabing paalisin si Dr. Love sa Kalingap. So, nililinaw nila ngayon. So, para sa akin, ang dating sa akin, hindi sila nagreklamo rito. Kundi, nililinaw lang nila yung mga bagay-bagay. Which is tama to, humarap sila harapan. Ito yung tama. Okay, tuloy natin. Totoo naman. Paano bukas? Nandun si Dr. Love. Ano kaya yung ano? Hindi, kausapin natin ng ayos. gusto lang namin talaga, tigilan na. Kasi bibit naman kami nagkukumin sa mga live. Hindi nga kami pupasok dyan. Hindi kami nagsasalita na tahimik lang kami. kasi naawa rin naman kami kay Ed. Kasi taga lang po ha, sabi naman na awado siya kay Eds. Ang tanong ko dyan, mami, paano nakarating yung ganong message kay Dr. Love? Kung hindi naman kayo nagme-message sa mga live, sabi nyo, so maaaring merong nagsumbong sa inyo. Okay, baka may nakakausap kayo sa mga GC-GC.
o kaya sa ibang GC, no? How come na kayo ang paano nakarating kay Dr. Love yung information na yun? So anyway, tanong ko lang yan, pero tuloy natin to. Kasi minsan nadadamay din si Ed sa mga bata. Oo nga naman. Ang kawawa dito yung EDSI eh. Kami na nabapas din si Ed. Kaya na hindi na kami sumasawsaw sa mga Pero kung saan nyo nakukuha yung mga ganyan Doon sa interview ko kasi kay JP, may GC daw nga talaga kayong na ipapakita. Pinakita naman po sa inyo, lilima lang kami. Lalo nasa kami, Tres Marias, tatatlo lang kami. Sasabihin niya, 50 daw kami. Oo. Oo nga, no? Lalabas kasi alam nyo, kung sinasabi nila, yung GC tatlo lang sila. Then sinasabi ni Dr. Love, 50. So, napaka exaggerated, no? So, ito guys, hindi ko inawi si Dr. Love. Nagbibis lang tayo dun sa pangyari sa issue. Kung sinasabi ni Dr. Love, 50 sila, tapos tatlo lang naman sila, 5 sila, kasama si JP, tsaka yung asawa niya. So, parang exaggerated nga naman. Ang tanong ko dyan, saan galing yung ganong information? Kasi nakikita ko yung nagsusumbong yung may kasalanan dito eh. Si Dr. Love, between Dr. Love and sa grupo nila, I think ako para sa akin, nagkaroon ng miscommunication dito. At yun yung sinasabi kay Dr. Love, dapat maging maingat din siya sa mga nagsusumbong. Kaya nakikita ko may nagpapagulo eh, yung nagsusumbong eh. No? Anyway, tuloy natin. Mali-mali information eh. Tatlo lang sila, 50 daw sila. Magpupunta sila dyan, magsusumbong, yun pala, nag-unsub lang pala. Tuloy natin. Hindi na kami Tres Marias. Oo. Meron kami yung EDSI Marathoners, yung hawak ko. Oo, pero yun, puro marathon lang po talaga. Oo, pero puro marathon Kita lang niya po. yung wala kaming conversation ng mga, tsaka marathon lang yun. Ito, puro marathon. Babait nyo mga EDSI, no, nagmamarathon sila. Saludo ko sa mga EDSI. Talaga solid yung mga EDSI, tsaka napaka-lovable ng mga EDSI supporters guys, sa totoo lang. Namimiss ko nga yung mga EDSI kasi nga walang serye. Lang yan, puro marathon lang. Wala yung mga Sige, kakalin nyo. walang mga Sige kami, puro marathon lang yan. Mananawa ka sa pag-ano. Marathon lang wala talaga. yan. Oo. Yan, kasali dyan si Mrs. Yan. Wala siya makikita dyan. Baka naman. Ido. Oo. Idsi. Ay, sinungaling siya. Yun lang ang inaano natin. Kami, kasi din kasi Beyonce, nakikilala naman niya kami. Kasi kahit lang Bali, birthday niya, tapos ngayon, nakikita pa niya kami. Pero anong totoo talaga? Maka-idol lang kayo o EDSI talaga? Ayan, yan yung gusto ko malaman kasi lumalabas parang one-sided sila. So, yun nga, magandang tanong ni Birador. Ano ba sila? Edu lang o Beyonce? Play natin. Pero anong totoo talaga? Maka-idol lang kayo o EDSI talaga? EDSI talaga. Supporter kami ni Ed matagal na. Kung saan ni Ed, doon kami. Oo. Kung saan yung mahal niya, doon din kami. Yun ang gusto ko. Kung mahal ni Papa Ed sa Matagal na. Nauna na pala kami, Wala pang China. Oo, kasi lumalabas, matagal silang followers. Kasi kung matagal silang followers ni Edu, wala pa si Beyonce. So normally, hindi nila kasalanan kung sabihin na natin si Edu yung pina-follow nila. Ngayon, sabi nila rito, kung sino yung mahal ni Eds, mahal din nila. So, naka-follow sila sa Eds. Yun yung malinaw rito. Kasi noon, wala pa namang Edsy. Si Papa Eds lang, di ba? So, malinaw. At least, honest sila sa sinasabi nila. Okay. So, Edsy sila, no? Nagkataon lang na una na nilang na-follow at sinusuportahan si Edu. Okay, tuloy natin. Pero bakit nasabihan na one-sided kayo? Ayan nga yung tanong ko bakit nasabihan? Yun nga lang yung nakabihan kami kung sa dahil doon sa Tagaytay. Hindi na namin sinama si Beyonce. Nagsimula daw ito nung Tagaytay, hindi daw sinama si Beyonce. Tapos, Kung ayaw naman, kung may dahilan naman na hindi makasama, hindi namin yun. Hindi, wala namang problema yun. Kasi Ang nakasama namin na- is tumigil na sana. Tama na. Yung pag-pull out sa pangalan namin. Tama Tama naman. na sana. At para hindi rin mabasi Eds. Yun lang naman ang ano ko. Tsaka kasi magiging unfair talaga sa kanila kasi para sa akin kasi they are private citizen, no? Meron silang mga kanya-kanyang personal na buhay
And yung para i-call out mo kasi yung name, medyo guys mabigat naman talaga yon, no? Para sa akin mabigat yon, and then lalo kung paparatangan mo ng hindi totoo. Ano, according to them, na parang nagsisinungaling si Dr. Love, no? Sinabi ni ate kanina. Oh, so anyway, tuloy natin to. Sige. Tapos po sa interview. Ano sabi mo? Yan, Bert. Kasama niyo si Ido. Ba't niyo kasama si Ido? Siya may disiplina. Si Ido sumama. Tinatanong niya ni Birador, bakit niyo kasama si Edu? Tapos, Si Papa Eds. Papunta rito. Pumunta siya kay nagpipit. Pupunta siya. Siya doon. Oo. Pumunta siya doon. Bago sumama, papunta rito. Bili kami kape. Sumama sa ulan siya. Ay, ganun pala mga kaibigan. Paano yan? Pagtapos ng birthday ni Papa Eds, siguro gulo ito. Ano yun? oo, maaring gulo to, no? Pero I think di naman sila manggugulo eh. Nakita ko naman intention nila. Gusto lang nilang linawin yung mga bagay-bagay, no? Hindi sila, feeling ko lang naman na Boss Birador. Depende na lang kay Dr. Love kung paano i-handle to. Pero sana mag-usap sila ni Dr. Love, maayos na, di ba? Wala akong pagkalang sa kante nila kami. Nagpa-blatter naman ako eh. Ha? Nagpa-blatter ka na? Tingnan natin. Papa Eds, siguro gulo ito. Ano yun? Wala akong pagkalang sa kante nila kami. Nagpa-blatter naman ako eh. Isa sa pamilya ko, sila nga na. Sa amin tatlo. Sila lang. Pero hindi, mas maganda nito kasi magkaharap-harap kayo nila. Pero matindi oh, kung naka-blatter si ate. Oh. Kaya nga pinapatawag, pinapunta ko tayong pumunta. Oo. Para matapos na yan. Ito pa ba, bukas pa. Itataon niya pa sa may okasyon. Oh. Alam mo, Dr. Laba, Dr. Laba. Tama naman si ate. Bakit pinapupunta ka daw nila dito, hindi ka pumunta? So, I don't know kung, kasi medyo late na itong video na to. So, I'm hoping na nag-usap kayo ni Dr. Love. May punto si ate, bakit pa dun sa panahon, kasi itong araw na to, birthday ni Papa Eds. Happy birthday nga pala kay Papa Eds. Papa Eds, happy birthday! Magka-birth month tayo, no, February. So, tama naman si ate. Bakit pa hihintayin yung birthday ni Edu para mag-usap sila? Ito, ito po ay video na to ay hindi pa birthday, kumbaga one day before ng birthday ni Papa Eds. Bakit nga naman hindi pumunta dyan si Dr. Love para maayos na yan? May punto si ate. Para matapos na yan. Ito pa ba, bukas pa. Oh. Itataon niya pa sa may okasyon. Oh, tama. Oh. Hindi pwedeng mag-usap kayo doon kasi birthday ni Papa Eds Kaya yun. nga, gusto ko Oo, kaya nga, Boss Birador, yung sinasabi ni ate, hindi naman nila, dapat kung mag-uusap sila, ngayon na, yung araw na yan, bakit wala siya? Tapos, bakit itataon doon sa birthday ni Papa Eds? Hindi sila makakapag-usap doon. Pwedeng mag-usap kayo doon kasi birthday ni Papa Eds Kaya yun. nga, gusto ko nga dito na para bukas clear na. Wala nang parinig. Wala yung pumunta. Regaluhan nyo. Wala yung pumunta. Kaya nga. Maga mga alas 5. Dami na, ready na yung regalo mo. Wait. Pero yung pagpunta ninyo dito, willing naman kayo makipagsundo kay Dr. Love. Of course po. Oo naman. Ang inano lang naman, manahimik na siya. Oo. Di ba? Nakikits ko din sila nakikipag-away eh. Sinasabi ni ate, tumahimik lang si Dr. Love. Ang inano lang naman, manahimik na siya. Huwag na yung paulit-ulit. Kasi hindi lang kami napigtan, pati mga anak na namin. Damay na yung mga anak. Okay. Ang mga anak ko pa nga nagsabi, Mama, pumuntahan mo yan. Sinasabi na pagkakot kayo. Ang mga anak ko, supportive sa akin yan. Ay, alam mo, Dr. Love, ito lang mahirap kasi may mga anak to mga to. So, medyo maselan to. Lalo sinabi ni ate, hindi ko alam kung nagpa-blatter na siya o magpapa-blatter pa lang. Pero matindi to, Dr. Love. Kumbaga si ate, itong nasa harapan natin, ito talaga palaban. Yung ibang mga kasama niya tahimik, pero si ate, palaban talaga siya. No? Pero hindi siya nakikipag-away, guys, ha. Nililinaw niya lang, yun ang intindi ko. Naglilinaw lang siya, hindi siya nakikipag-away dito. Huwag siyang tumigil. May ilalabas pa akong resibo sa kanya. Ala! Hindi. Nagbanta pa siya si ate, no? May lalabas na resibo. Okay. Kaya hindi. Mas Tungkol doon sa taong pinoprotektahan niya. Teka.
May taong pinoprotektahan si Dr. Love. Na, may resibo daw siya, isa pa. Hindi, mas Tungkol doon sa taong pinoprotektahan niya, nilalaglag din siya ng talikuran. Teka lang, Teka lang, madam. Sino itong taong to na di umano pinoprotektahan ni Dr. Love? Grabe totoo lang. Akala ko simpleng video lang to. Ngayon, meron siyang gustong sabihin dito. Oh, meron daw pinoprotektahan si Dr. Love na hindi na di umano sinisiraan siya patalikuran. Titira sa likod. Matindi to, isa pa. kaya hindi, mas Tungkol doon sa taong pinoprotektahan niya, nilalaglag din siya ng talikuran. May resibo ako ilalapag. Akala niya. yung maganda nito, magkasundo-sundo sa birthday ni Papa Eds. Kaso pinipilit na kami, nananahimik kami. Wawa na, alam mo, totoo lang guys Dr. Laba, don't take it personal bro boss Dr. Laba. Ako totoo lang nararamdaman ko yung stress ng tao. Yung damdamin nila, nasaktan sila. No, gusto lang nilang, ako nakikita ko Dr. Lab, gusto lang nilang nilisin yung pangalan nila. Nakakaawa naman din, kasi mga supporter to ng EDC. Actually, dapat nga Dr. Lab, nag-spend ka ng time. I don't know kung anong reason mo ba't di ka nakapunta rito, pero sama na, ayusin nyo to, before or after the birthday of Papa Eds. Huwag nyo gawin to sa birthday ni Papa Eds. Parang awa nyo na baka masira pa yung birthday ni Papa Eds. And ako nakikita ko yung mukha ni Mami, talagang hirap sila guys, nasaktan sila ano. Nandiyan sila para mag-clear. Anyway, ituloy natin to. Saan ba kayo sakay? Kasi inabantayan kayo ni Dr. Lab Hindi naman kami natatakot Sino ba siya para katakutan ko? Oy! Kalaban si Mami. Sino ba siya para katakutan ko? Yan ang mahirap, Dr. Love. Huwag mo hintayin na mapunta pa kayo sa kung ano pa man. Pero sa akin, ayusin mo to, Dr. Love, para sa akin. Siyempre, for the sake of EDC rin. Tuloy natin. Huwag ka high blood. Hindi ako high blood. Hindi siya high blood birador. Nasasaktan lang siya, pero nagsasabi lang siya ng totoo. Kumbaga, kung si Dr. Love hindi makikipag-ayos at pipilitin pa rin niya yung ganung style, no? Kumbaga si ate, sinasabi niya na palaban siya. Di ba? Yun yung sinasabi, pero hindi naman siya na high blood. Actually, okay naman yung deliver niya. Hindi, at least willing naman kayo makipagkasundo kay Dr. Willing Lab. naman kami. Yung sinasabi niyang wala siya natanggap sa akin, Oh. mahiya naman siya. Ha? Nakakarimbal, no? Actually, may sinasabi ni ate na may resibo siya. Yung pinagtatanggol niya, tinitiris sa patalikod. Tapos ngayon, may sinasabi si ate na sinasabi niya na wala daw binigay sa kanya. Ngayon, sinasabi niya meron. Matindi to guys. Naku po kakala ko simpleng video lang to. Nakikiano lang po tayo Ina-analyze lang po natin. Pero gusto ko marinig ang comment ninyo. Pero tuloy natin to. Yung sinasabi niyang wala siya natanggap sa akin, Oh. mahiya naman siya. Nagsisi nga ako Bakit? Nag-import pa ako magbigay sa kanya yung pera Oh. Gaganyan lang pala niya kami. Oh. Ayun kasi, ang tunog talaga, may pupunta rin to na magpapatanggal. Yan naman talaga yung inasabi ni Pero hindi po Dr. talaga kami. Hindi po mamatay man talaga kami. Anong karapatan namin? Tama naman. Tama. Ay, ang buhay nga naman. Bakit gano'n? May yung magsusog sa likod niya. Yun ang mga one-sided. Oh. Pero ikaw, HC ka talaga. Diyos ko, ilang beses mo ako nakita sa Baguio? Pakalat-kalat na ng mukha ko kung saan kayo nandun din ka. Kaya nga, kilala na kita Okay nga. O ngayon sabihin mo sa akin, one-sided ako. Sila, nakita mo ba sila? Hindi, tanong ko lang, para mas maganda ba? Bumigay na nga yung isang kasama namin, si Kuya Potpot Kasabahan to nila Kuya Potpot, yung kaibigan natin si Kuya Potpot. Kuya Potpot, shoutout Oo nga pala, namaya pa na si Kuya Potpot Naalala ko bigla. So kasamahan pala ito ni Kuya Potpot, okay. Ang si Kuya Potpot po, reactor din ng EDC ang tatanggulin sa EDC. Naku. Totoo kami, hindi kami mga dublikara.
Live kayo ni Dr. Lime yan. Subukan niyang banggitin niya pangalan namin. High blood si ano eh. Huwag kang high blood. Hindi ako high blood. Huwag mo nang asaling ito, Pirador. Parang, high blood si ate, oh. Alam mo nang naiinis na dapat, Pirador, niloloko mo po, eh. Tapos, Pirador, ikaw, pasaway ka, tatawa ako sa iyo. Alam mo na medyo maitang ulo, pag na, inaano mo pa na high blood. Baka mamaya mampas ka ng bag niyan, Hello, mami. Huwag kayo magtampo sa akin na ina-analyze ko lang po. And sana ko, dalangin ko po, maayos po itong problema for the sake of kapayapaan, syempre sa EDSI at syempre sa Team Kalingap. So, tuloy natin. High blood si ano eh. Huwag kang high blood. Hindi ako high blood. Nagpapakatulog. Huwag mo asarin, Pirador, ang pasing ka ng bag niyan. Laki pa naman ni mami. Yan po mga kaibigan, mga kalingap. Wala pong katotohanan yung sinasabi ni Doc Antayin Lab mo ka namin na sa pizza, bukas na. patatanggal nitong mga grupong ito si Dr. Lab, mga kaibigan. At willing naman po silang makipagkasundo. No? So, Papa Eds, happy birthday. Oo, sige. Papa Eds, happy birthday, Papa Eds. Ayan. Sa ano na lang yan, hapon na? Ayun. Ayun. Sumunod lang si Papa Ed sa mga ito, mga kaibigan. Pumunta rito. At yun po yung naging reason. Kaya sila pumunta rito para magkasundo din sila ni Dr. Lab. Pinatawagan nga ni Kuya Balsi na Dr. Lab. Busy yata si Dr. Lab, mga kaibigan. At panoorin nyo yun sa vlog ni Kuya Bal. Yung kabuuan. So busy si Dr. Lab, hindi siya makakausap. Pero sana mag-usap sila ni Dr. Lab. Para maayos na to. Nakwento. Ito kasama itong lagayan. Ayan. Kay Kuya ba yan? Oo. Ano yan ba siya, Yung lalagyan. Ang lagi. Kunin niya pa natin. Dalhin mo yung lalagyan. Oo. Ang lalagyan na yellow. Dalhin mo dito. Ano isla? Ayan, mag-tricycle na ulit si Kuya Bar, mga kaibigan. So ayan, yung mga bisita. So anyway guys, to saglit na reaction video lang to. Pero anyway, nasa inyo po kung sino paniniwalaan nyo, ha. Basta para sa akin guys, sana maayos na tong issue na to. No? Kasi napakaganda ng napakaganda ng EDSI, no? And then ngayon, daming mga issue na lumalabas. And actually ako totoo lang guys, I'm still think positive na magtuloy-tuloy tong EDSI kasi nga maraming ngayon, ang daming lumalabas na issue, kaliwat kanan. And may marinig ka pa na baka mawala daw ang EDSI, pero sana ako positibo, no? At sana tuloy-tuloy ang EDSI kasi naging part na sila ng buhay natin, di ba? Nagpapakilig, nagpapasaya. And ako sa side sa grupo na to na di umano'y magsusumbong kay Kuya Bal para patanggalin si Dr. Lab. Nakikita ko naman guys, nasaktan lang sila. And nakikita ko rito, gusto lang nila nilinisin yung kanilang mga pangalan. Kasi alam niyo kung hindi makikipag-ayos siya, hindi yan pupunta eh. Hindi yan gagastos, no? Hindi yan gagastos para hindi magkasundo. And sana marinig to ni Dr. Love, sana mag-usap sila, no? I think sa private place, wag sa birthday ni Papa is wag. Siguro sa isang lugar na maayos, konti yung tao na kung saan makapag-express sila, may lalabas nila yung sa loobin nila sa nangyari. And tama si Mami, maliit o malaking sponsor pa rin yun. Wag natin silang minusin kasi ang maliit, no? Lahat ng malaki nagsisimula yan sa maliit. So anyway guys, maraming salamat po at gusto ko marinig ang inyong mga komento sa vlog ni Boss Birador, no, ni Presidente. So hindi ko guys, totoo lang, nalulungkot pa ako, pero ako sana maayos po ito ASAP, no? At kinakabahan nga ako, sabi ni Dr. Love baka after ng birthday ni Papa is gulo ito. Tapos meron pa siya sinasabi na parang papasabugin niya na meron siyang resibo na yung sinusuportahan ni Dr. Love na di umano ay sinisiraan siya patalikod. Ang tanong, sino? Supporter ba yan? Sponsor ba yan? Marathoners ba yan? O vlogger? So maraming ganon, no? So anyway,
Gusto kong malaman ang inyong mga komento dito. And ano po mapapayo nyo sa kanila ng mga supporter natin. And Dr. Lab, hindi ako galit ha. Nakapokus lang ako sa issue. And sa grupo nila, no, sa grupo nila Boss JP, good luck po sa inyo. And enjoy. No? Alam ko, aatay kayo sa birthday ni Papa Eds. And let's try na maayos ang lahat. Anyway, ito po ang paborito nyo reactor. Ang nag-iisang baliw, pero nakakaliw. Ang nag-iisang Marzano TV 2.0 at laging tatandaan, ang taong bitter ay wala forever. Mag-react ay sa itsura, mag-komento ay sa ganda. And to God be the glory. Paalam!